Matindihan na nga itong bakbakan natin mga kaps, kaya naman to the rescue na itong ating mga kasangga, si Kasanggang JR at si Kasanggang Elvin, kasama na rin si Bayaw Rejan. Tatapusin na nga natin itong project na ito mga kaps dahil nagmamadali na yung ating client. Shoutout nga pala kay Tata Benet, kay Nanan Lin. Itong mag-asawa na ito ay from Italy. And kailangan sulitin ng bawat sandali ng kanilang bakasyon. Kaya naman ito at inirarush na natin itong project natin para naman umabot habang nandito pa sila sa Pilipinas. At ayun nga, ang project na ginagawa natin ngayon ay storage drawers, 4 layers yan mga kaps, at dresser cabinet. So si Kasanggang Elvin ay datihan dito sa aking shop mga kaps. Buti na lang na extra natin si Kasanggang Elvin. Sanay na sanay yan mga kaps sa pagbabarnes, kaya no problem tayo pagdating sa finishing ng ating mga projects. Tapos na nga pala tayo mga kaps makapag-apply ng body filler sa mga butas, sa mga gaps, at sa iba't ibang mga imperfections ng kahoy. Bali ito ay combination ng Gemelina wood at ng Permaply plyboard mga kaps. Ito yung upper part ng ating cabinet. At ito namang si Mang Benro ay gumagawa ng single sofa. Bali yung dresser cabinet mga kaps ay si Mang Benro talaga ang yumari nun. At yung 4 layers na storage drawers ay ako na ang tumapos nun mga kaps. Finishing touches na lang. Kaya nagpapasta na itong sila Kasanggang Elvin at Kasanggang JR. Right after na makapagpasta gamit ang body filler ay magbubuga tayo ng isang layer o isang patong ng sanding sealer. After nun ay magbabatak tayo ng lacquer spot putty na may halong patching compound. Right after that ay liliyahin ng 150 at isa pang patong ulit ng sanding sealer bago tayo magkulay ng ating wood stain mga kaps. Bali, ang gagamitan ko dito mga kaps na wood stain, ako na yung nagtitimpla mga kaps. Burnt sienna plus burnt umber plus paint thinner. Naglalagay din tayo ng konting quick drying enamel white para mas maging madali yung pag-aayos natin nung kulay pagka medyo natuyo na yung ating wood stain. So isa sa pinakamahalaga sa pag-finish mga kaps ng ating mga projects yung pagkikinis. A good preparation for a better result. So yun yung sikreto mga kaps sa mga projects natin. Kailangan mo talagang lihahin lahat ng sulok with a combination of several grits ng liha. Nagsisimula kami mga kaps sa 80 grit, then 120, sunod 150, then 220, and then 400, at pinakahuli ay pwede pang gumamit ng 600 up to 1,000. Depende sa finish ng ating ginagawa mga kaps. Kailangan lang talaga nating mapastahan at ma-applyan ng body filler lahat ng mga butas na malalaki, and then babatak tayo ng lacquer spot putty na may halong patching compound para matakpan lahat ng mga maliliit na betas ng kahoy. Ayun na nga mga kaps, at bumabatak na nga itong si Kasanggang Elvin. Yan ay combination ng lacquer spot putty at patching compound. Tinunaw natin sa lacquer thinner. At ibabatak lang natin yan ng paganyan para matakpan lahat ng betas ng kahoy. Bali, ang unang proseso mga kaps ay nagbuga tayo ng sanding sealer bago tayo nagbatak ng lacquer spot putty para mas makapit yung batak natin mga kaps. Yan. Right after na makapagbatak tayo dyan ay lilihahin naman natin yan ng grit 150 para pumatag yung surface ng kahoy. Plywood o plyboard man yan mga kaps. Si Kasanggang Elvin mga kaps ay sanay na yan sa pagbatak. Hindi sa batak na iniisip nyo ha. Sa pagbatak ng mga projects natin. Then right after na makapagbatak, lilihahin natin yan ng grit 150 at bubugahan natin ng isa pang patong ng sanding sealer. Tapos tsaka tayo mag-wood stain. Well mga kaps, ito yung nakasanayan nating proseso. Nagkakaiba-iba na lang yan mga kaps sa diskarte kung paano kayo magkulay. So yun yung proseso na ginagawa natin. Kasi pag nagbatak tayo, tapos nilihan natin ng 150, tapos nag-wood stain tayo, ang kadalasan na nagiging finish nun, yung binatakan natin, yung may malalalim na part. It will pass you, going stay. Ay naiipon dun yung kulay ng ating wood stain.
Ang kaibahan naman, kapag binugahan muna natin ng sanding sealer, mapapantay natin yung kulay mga kaps. Makokontrol natin. So dahil yan ay combination ng burnt umber, burnt sienna plus paint thinner at saka quick drying enamel white, patutuyuin natin ng ilang minuto, then ayusin natin gamit ang basahan. So mas madali ang pagkukulay mga kaps. So pag natuyo yun ng 5 minutes or 10 minutes, ay pwede na tayo mag-apply ng sanding sealer mga 2 to 3 coats. And then right after that, magliliha tayo sa interval ng 400, 600. And then right after that ay top coat tayo ng clear gloss lacquer na may halong clear dead flat. Kumbaga semi-dead flat lang yung ating finish. So pag nakita mo ito sa personal mga kaps, para siyang plastic na idinikit. Sabi nga nung iba parang vanilla, parang idinikit lang yung kulay niya. Pero actually, yan ay varnish mga kaps. Tapos ito naman yung storage drawers. Yan o, di ba? Shoutout po kay Tata Bene at kay Nanan Lin. Yan, ito yung kanilang pinagawang mga projects natin. Ito naman, shoutout po kay Ma'am Harriet. Ayan o, ito yung kanyang upuan. Ipipinish na rin natin today yan. Tapos meron siyang kasamang foam, Uratex foam, para maganda siyang upuan. Yan yung mga pinto natin mga kaps. Yan o. Ito yung mga drawers, nakapartner doon. Yan. Last year nga mga kaps ay nagpagawa itong mag-asawa from Italy ng kitchen sink. Bali itong hanging cabinet ay sumunod. At pangatlo nga yung dresser cabinet at yung storage drawers. Nauna itong kitchen cabinet mga kaps. Last year pa yan. At kamakailan ay natapos natin before New Year itong hanging cabinet. At itong January 2025 ay natapos naman natin itong kanilang storage drawers at dresser cabinet. Yan. So, sobrang laki nitong mga drawers na to. Talaga namang napakarami mong mailalagay dito mga kaps. So, for organization ng mga gamit, talaga namang very useful to pag meron ka nito sa bahay. So, yun yung finish niya mga kaps. Very premium yung design. Simple, pero may dating. Yan. And then dito naman yung cabinet mga kaps. Yung bali nag-a-adjust na nga lang palang itong dalawa mga kaps ng concealed hinges para mas maging maganda yung lapat ng ating mga pinto. Then dito sa taas, yan, very spacious. Pwede nating ilagay dyan kahit mga maleta pa. Yan. So detachable yung ibabaw na yun mga kaps kasi mas madaling ang ipasok pag modular type siya. Dito sa side na to, sa left side ay mga shelves para sa mga tinutuping mga damit. And then sa right side naman yung hangeran. Ganadong-ganado itong ating kasanggang si Elvin. Concealed hinges, hydraulic yan lahat mga kaps. So shoutout nga pala sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng ating taga-subaybay, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe. Please consider subscribing at hit nyo rin ng bell notification para updated kayo sa mga bago nating uploads. And eto na nga, yung ating projects. So, finish na. I hope you guys like this project, yung ating dresser cabinet, yung finish niya. So sa mga interesado, just comment down below at i-reach out nyo kami sa Facebook or sa aming Facebook fan page, Emmanuel Airoso. Yan. Para
makapag-inquire din kayo kung sakaling interesado kayo sa mga projects na ginagawa namin. Thank you so much everyone and Godspeed.